Tara, luto tayo ng pork giniling. Iprito muna natin yung carrots at patatas. Prito-prituhin mo nga lang at pagka okay na yung pagkaprito, half cook lang, ay pwede nang hanguin. Ang dating version ko nga ng pork giniling ay mayroong tomato sauce. Pero eto nga version na pinapakita ko sa inyo ngayon ay ibang version naman. Maggisa ng bawang at sibuyas. Kung nanonood nga kayo sa mga previous videos ko, kapag may bell pepper ang niluluto ko, ay sinasama ko siya sa paggisa. Napansin ko nga kasi na kapag sinasama ang bell pepper sa paggisa ay nagiging mas malasa yung ulam. Pwede nyo nga gayahin yung technique na to, lalo na kung may mga tomato sauce ang lulutuin ninyo. Pagkagisa nga ay pwede nyo nang ilagay ang giniling. Maglagay ka na nga din dyan ng ground peppers. Maglagay ka na nga din dyan ng salt. Sa puntong ito, malakas yung apoy ng kalan para magisa mo ng mabuti yung giniling. Pag nagisa mo nga yung giniling, pwede mo na rin ilagay yung sinet aside mo kanina na carrots at patatas. Gisa-gisahin mo siya kasama ng giniling para mag-corporate yung lasa. Then, ilagay mo na rin yung soy sauce. Maglagay ka na din dyan ng konting betchin. Ajinomoto, baka naman. Halu-haluin nga ng mabuti. Ito nga pala yung sinasabi kong bagong version ko na dati ay tomato sauce, ngayon ay soy sauce and may kalamansi. Tikman ko nga dati ito sa ka-office mate ko. Tapos tinanong ko, bakit toyo lang yun? Yung pala may kalamansi siya. Tapos ginaya ko siya sa bahay. Nagustuhan naman ng pamilya ko. Mula nga nun, ang pork giniling ko ay ganitong version na. Kapag nilalagyan mo nga pala ng kalamansi ang niluluto mo, ay wag mo munang hahaluin for 5 minutes. Pag tingin mo ay luto na, pwede ka na maglagay ng slurry. Lagyan ko nga ito ng konting slurry kasi ito ay version na may konting sabaw kasi may mga bata kami sa bahay. Para medyo saucy yung dating ng giniling. Yung slurry nga ay 2 tablespoon of flour and 1/4 cup of water. Ayun, luto na.